What is up you guys? It is the Updated Weeb at nagbabalik tayo ngayon sa Black Clover chapter reviews matapos ang napakatagal na hiatus. Sa video nito i-review natin ang Black Clover chapter 369 wherein makikita natin kung paano efficiently gagamitin ni Magna at nilock ang kanilang anti-magic na ipinahiram sa kanila ni Asta. Kung paano nila effectively mapapatumba ang isa sa mga clone ni Lucius Zografes. But anyways, let's proceed na agad sa content ng chapter na ito. On the very first page, we get to see a colored page wherein na-feature si Yuno at si Asta habang kinakaharap naman nilang dalawa ang dalawa sa mga clones ni Lucius. At sinasabing papatayin nila si Lucius at sila ang magiging Wizard King. As you know nga in the previous chapter, medyo nahihirapan si Yuno dahil nga nahirapan nga siya sa isang clone lang nitong si Lucius. Paano pa nga nang dumami pa ang mga clones nitong si Lucius. However, ngayong nandito na si Asta, nagkaroon siya ng confidence habang sinasabing I guess it is 2 on 2 now. Pero kalmadong nirebatan pa rin siya ni Lucius na nagkakamali siya dahil it is 4 on 2. Dumating pa ang dalawa pang clones nitong si Lucius Zografes para magkaroon ng advantage laban kay Yuno at kay Asta. Sinabi din ito na hindi sila nasa disadvantage kahit pa dumating ang Black Bulls dahil napakarami ng armies nitong si Lucius. Meron siyang 11 na clones, 3 Archangels at napakadaming dosena ng mga Angels. So with common sense, basically, nasa kamay pa rin ni Lucius Zografes ang advantage. Pero hindi man lamang kinabahan si Asta bagkus tumawa pa siya pero nagkaroon ng konting flashback dito sa kung ano ang nangyari sa gitna ng Black Bulls matapos niyang talunin si Damnatio. Makita natin na nakarecover na ang buong Black Bulls at ang bawat isa sa kanila ay may kani-kanilang share ng anti-magic. Maging ang mga miyembro ng Black Bulls ay hindi makapaniwala sa nangyari pero ang pinakaunang pumukaw ng kanilang atensyon ay ang isa pang kasama ni Asta. Tinanong nila kung sino ito at hindi sila makapaniwala nang sabihin ni Asta na ito ay ang nakababatang kapatid ni Yami. At tanging silang dalawa na lamang ang natitirang survivor sa Yami clan. Nung una, wala pang pakialam ang mga miyembrong ito pero nang mag-sink in sa kanila na may nakababatang kapatid pala si Yami Sukihiro ay agad silang nagulantang at hindi makapaniwala. Pero hindi nagtagal ay inaccept din naman nila ang katotohanan ito at nagkaroon sila ng kani-kanilang opinyon kung paano nila gustong maging kaibigan at mabuting kakilala itong si Ichika. Si Ichika naman hindi na nagpaligoy-ligoy pa at sinabi niya na agad kung ano ang dapat nilang malaman first of all. Sinabi niya na i-share nitong si Asta ang kanyang anti-magic sa buong Black Bulls. However, this will not be permanent at ito ay temporary lamang. Kaya kailangan nilang gamitin efficiently ang anti-magic para magkaroon sila ng kahit na papano ay laban-laban kay Lucius. At ang isa pa sa malupit dito, hindi porke may anti-magic na sila ay hindi na sila pwedeng gumamit ng kanilang sariling magic dahil nga naman magkakaroon ng confusion sa loob nito. Despite having anti-magic na ibinigay nga ni Asta, pwede pa rin silang gumamit ng kanilang sariling magic na magbibigay sa kanila ng combination magic or ng isang pseudo anti-magic. Ngayon, huwag kayong malito, nabanggit dito ni Ichika na kahit na pwedeng gamitin nila ang kanilang sariling magic, still may limitasyon pa rin yun. Kailangan hindi sila gumamit ng masyadong komplikado at madaming types ng spells or magic para hindi malito ang anti-magic na ibinigay sa kanila ni Asta. Pwede pa rin silang gumamit ng kanilang sariling magic pero malilimit ito sa 2 spells lamang at dapat ay hindi yun ganun kakomplikado para hindi magkaroon ng confusion sa 2 mahika. Ngayon, if you think of it, napaka-OP nito dahil kung ang isang tao nga lang na may anti-magic napakalaking hindrance na. Paano pa kung ang lahat ng ito ay may anti-magic at pwede pang gamitin ang kanilang sariling magic. But again, there is one more thing to consider ulit dahil hindi ito magtatagal at mayroon lamang para bang allotted time na pwede nilang gamitin ng anti-magic. Kaya kailangan nilang tapusin ang laban at talunin ang kanilang kalaban within that given amount of time. Na para bang habang binigyan sila ng OP na powers ay magka-countdown lamang sila. Which is not that big of a deal naman para sa Black Bulls, especially kay Luck dahil nasabi niya na hindi niya kailangang mag-aksaya ng oras at within that specific time frame ay uubusin niya at pupulbusin niya ang lahat ng kalaban. Habang ginagamit ang combination ng pseudo anti-magic ay ginamit niya ang kanyang Black Lightning Battle Demon na nagbigay sa kanya ng extraordinary speed habang ginagamit pang ang anti-magic na makita naman natin na nag-iiwan pa ng trace sa bawat trajectory na kanyang dinadaanan. Pamamagitan ng spell na to ay easily wina-one-tap niya ang lahat ng angels na kanyang nadadaanan nang dahil dito napukaw niya maging ang atensyon ni Lucius Zografes dahil na-realize ni Lucius na kung may abilidad din na gumamit ng anti-magic si Luck magiging napakalaking hindrance niya tulad na lamang ni Asta. Nagulat na lamang siya nang mag-appear si Magna sa kanyang likuran at hindi siya makapaniwala na ang fireball na itinapon sa kanya ni Magna ay enforced with anti-magic din.
Easily naiwasan naman yun ni Lucius, pero ang hindi niya alam, merong property ang anti-magic na mag-trace out ng enormous amount of magic, meaning para itong isang homing missile. Trinak nito ang enormous amount ng mana ni Lucius habang hinahabol siya kahit saan siya pumupunta. Tinangka itong harangin ni Lucius at i-block gamit ang kanyang magic, subalit hindi siya naging successful dahil alam naman natin na anti-magic to. Talagang ninanalify nito kahit na anong magic na magka-come in contact, kaya hindi niya to napigilan. Ang mas nakakagulat pa dito, hindi pala ito isang normal na fireball lamang na ine-launch nitong si Magna, but instead, ito ay ang Soul Chain Deathmatch na ginamitan niya ng pseudo anti-magic, kaya nag-evolve ito sa mas malakas pang spell. Kung babalikan natin ang previous chapters mula sa Dark Triad Arc, nakita natin na ginamit ni Magna ang kanyang Soul Chain Deathmatch laban kay Dante at nagwagi siya. Paano pa kaya ngayon na ginamitan niya to ng anti-magic? At ang twist pa dito, hindi ito 1-on-1 but instead 2-on-2. Pero nilamangan at dinaya nila dito si Lucius dahil ang ginawa nilang katag team or kasama ni Lucius ay ang weekend na Angel. Immediately and instantly tinake out agad nila ang Angel na ito para maging isang 2v1 ang laban. Talagang dinaya at dinownplay nila dito itong si Lucius. Nang dahil dito ang overwhelming amount ng mana nitong si Lucius Socrates ay nahati sa kanilang tatlo. Meaning, hindi lamang ito isang patas na laban, kung hindi para bang 1/3 ang naiwan dito kay Lucius at ang nasa kabilang panig na nasa Black Bulls ay 2/3. With this advantage, naging napaka-aggressive nitong si Magna at agad niyang inatake si Lucius, pero hindi pa rin naman ganun kahina si Lucius kahit na breakdown na ang kanyang mana, kaya hindi hinayaan nitong si Locke na mag-isang lumaban si Magna at siya ang nagko-cover sa mga openings nito. Still, habang nakikipaglaban at ginamit ng kanyang Soul Chain Deathmatch, isang spell pa lang ito at pwede pang gumamit ng iba pang spell itong si Magna. Ginamit niya pa at in-spam niya ang kanyang mga fireballs na enforced with anti-magic para tadta rin ng mga atake itong si Lucius Socrates. Dito na na-realize ni Lucius na sa paggamit nila ng anti-magic ay hindi na makapag-keep up ang kanyang regeneration magic, meaning meron talagang tsansa na mapatay siya ng dalawang ito. Pero confident pa rin si Lucius dahil na-realize niya na hindi magtatagal ay magra-run out naman ang anti-magic reserves ni Magna at ni Locke. Meaning kahit na patuloy siyang tadda rin ang mga atake ng dalawang ito, kung magkakaroon sila ng battle of attrition or ng patagalan at patatagan ay mananalo siya dahil mas madami ang kanyang magic reserves at siguradong mauubusan muna ng anti-magic ang dalawa bago matapos ang laban. Nang marating na ni Magna at ni Locke ang kalahati ng kanilang reserves, dito nila na-realize na parang sila pa ang matatalo. Kaya nagdesisyon sila at nagtiwala sila sa isa't isa na gamitin na ang natitira pa nilang anti-magic para sa isang empowered na full power final attack. Dahil nga tigkalahati pa naman ang natitirang anti-magic sa kanilang dalawa, naisip nila na kung pagsasamahin nila yon, makakabuo pa rin sila ng isang full power na anti-magic blow. And as a resulting spell, nakapag-create sila ng Black Flame, Black Lightning, Exploding Cannon. Isang napaka-enormous na ball of anti-magic na ginawa ng dalawang ito na tumama directly sa katawan nitong si Lucius Socrates at naging dahilan kung bakit napulbos ang katawan nito. Therefore, na-eliminate nila ang isa sa mga clones ni Lucius ng ganun kadali na maging ang mga Magic Knight Captains ay hindi magawa ng tulong-tulong. Although nag-run out na nga sila completely ng anti-magic, still malaking ambag and contribution ng kanilang nagawa dahil na-eliminate nila ang isa sa 11 na clones nitong si Lucius Socrates. At this point, dito na siguro na-realize ni Lucius Socrates na nagbabago na ang ihip ng hangin at sinabi din sa kanya ni Asta na ngayon, sino na ang naghahawak ng advantage. Well, on the very last panel, makita naman natin na nagkakaroon ng fist bump ang mag-partner na si Magna at si Locke matapos nilang patumbahin ang isa sa mga clones ni Lucius Socrates. And that is where the chapter ends, habang nakita natin ang highlights ni Magna at ni Locke laban sa clone ng pinakamalakas na karakter sa buong verse. Habang fineflex din ang iilan sa pinakamalalakas na spells na nakita natin na ang Black Lightning Battle Demon, ang Black Flame Magic Soul Chain Team Deathmatch, at ang final na ataking ginawa ni Magna at ni Locke na ang Black Lightning, Black Flame Exploding Cannon. Now sadly, that is where the chapter ends and medyo matatagalan na naman bago magkaroon ng bagong chapter ang Black Clover. Pero huwag kayong mag-alala dahil kung may gusto naman kayong mga topics na talakayin natin, ilagay nyo lamang yan sa comment section below. If you reached this point, surely you had a great time naman, diba? Kaya mag-iwan ka na ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. It is The Updated Weeb and I'll see you on the next one.